Matagal-tagal na nga kami sa Pilipinas at ito na nga't ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang isla na napuntahan na namin. Bago nga kami gumalagala ay binisita muna namin yung pinapagawa naming bahay sa The Orange Kite Group. Guys, itong video na ito ay 1 month ago pa ito. Hanggang dito na kami maninirahan on the future ay ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang Dumaguete. Actually, mostly sa mga apam dito sa Pilipinas ay gustong-gusto talaga nila manirahan dito sa Valencia kasi nga malamig-lamig daw. Pasan nga ay pumunta kami sa boulevard ng Dumaguete kasi that time nga guys ay meron pa akong jet lag at si Agnes ay hindi pa dumating sa aming buhay. Sipan ko na si Bibi muna yung aking pamangkin, yung papabantayin ko kay Matt at saka kay Lily. Of course, kung baguhan pa lang kayo sa aming Facebook page, Rudkos de Familia, ako nga pala si Jerlyn, ang asawa kong afam ay si Mikal at mayroon akong 2 anak na si Matt at saka si Lily. Nagtatanong na naman kayo kung sino yung golden hair dyan, yun yung stepson ko, si Alexander the Great. Dahil nga meron akong kasama at makatulong sa akin sa pagbabantay ng mga bata, ay pumunta kami sa Pulang Bato Falls. Time nga na pumunta kami dito sa Pilipinas ay laging ang sinasambit ni tata sa akin na namimiss niya na daw yung ating mga busay dito sa Pilipinas. Ito na nga at hindi niya talaga pinapalagpas yung mga pagkakataon na malapit-lapit lang kami dito sa Pulang Bato Falls, and after that sabi ko nga sa kanya na baka gusto niyang pumunta doon sa Kawasan Falls. Marami na nga akong napuntahan na falls dito sa Pilipinas but doon ako na in love sa Kawasan Falls dahil maraming afam. Charis! Kabukasan nga ay dumating na itong si Agnes Basinelio, yung aking kinuhang katulong para tutulong sa akin sa pagbantay ng aking mga junakis. Bago nga pala tayo pupunta kina mamang at papang doon sa Negros Occidental, ay ipapakita muna namin sa inyo ang napakagandang view dito sa Pamplona. Hindi pa kayo naka-visit guys, napakaganda ng view dito at napakahangin kasi nga guys, so tingnan nyo naman yarn. After na pumupunta kami kina mamang ay dumadaan talaga kami dito kasi nakaka-relax at dito din kami nagbe-breakfast of course kasi masarap yung kanilang pagkain. Tapos sa nagustuhan talaga ng aking asawang afam dito ay meron silang playground para sa mga bata. Tapos ka namin kumain ay dumiretso na kami dito sa aming bahay kubo dito sa Hinubaan at guys ipapakita ko sa inyo yung aming view. Kayo lang may view, kami rin no, kahit ganito lang naman yung aming paligid, maganda pa rin kasi green grass of hope. Charis! Ayan na nga, marami kaming talamnan left and right kaya maraming lamok. Maraming palaka, yan yung aming tourist spot. Charis! Talaga napakita sa inyo yung napakagandang view namin doon sa Taliptipon. Sobrang ganda, merong sunset. Next time, pag makatime kami, babalik kami doon at ipapaview ko sa inyo. Sana may sunset, hindi uulan. Pasan nga, nagbiyahe na naman kami papuntang Sipalay, but before that ay bumisita muna kami dito sa Hinubaan. Ito nga pala yung view dito banda. Nang naghintay nga kami ng aming breakfast, ay nagpicture-picture muna kami bago kami pumunta dito sa Sipalay. Sobrang ganda talaga ng view. Hindi pa kami nakapunta sa aming hotel. Tata, hindi na mapakali sa kanyang drone. Gusto niya na talagang ma-view. Ang ganda-ganda talaga dito. As in, ngayon lang ako nakasabi na wow, Sipalay talaga. Check-in nga kami dito sa Sea View at napamangha talaga ako guys sa sobrang ganda ng view. As in, Sea View talaga siya na literal. Ito sponsored ha kasi wala naman talagang nagsusponsor sa amin. But anyways, na-appreciate ko lang talaga ang ganda ng paligid. Sana kami dito dati sa Sipalay nung wala pa kaming anak ni Mikal. Hindi ko talaga siya na-appreciate pero ngayon yung bakasyonis namin, grabe, sobrang ganda. Ang iba talaga ang gamit ng drone na ito kasi napapakita namin sa inyo kung gaano kaganda. Tingnan nyo naman yan guys, mapa-in love ka talaga at ayaw mo nang umuwi. Diba? Parang kanta lang. Wag mo na tayong umuwi, hutdang kwarta. Bitaw guys, umuwi ka na kasi pa habang maaga pa, meron ka pang pera, mag-save din pag may time. Yung pinakahabang bakasyonis namin dito sa Pilipinas and of course, napakasaya namin dahil meron kami sariling sasakyan at makakapunta kami kahit saan at hindi kami mamamahalan ba. Dati, grabe, tag 70 mil talaga yung rent namin. Pero ngayon, meron na talaga kami sarili at nagpapasalamat talaga ako kay Lord na meron na kami sariling sasakyan, hindi na kami ma-overstress. Tapos ka ng Sipalay, pumunta muna kami dito sa Aklan bago pumunta kami ng Boracay. Dumaan muna kami doon. Doon kami nagstay for 1 night and then nag-beach na kami dito sa Crystal Cove. Dito sa Boracay, nag-island hopping kami guys for 4,500 private. Yun siya guys. Lang yung napuntahan namin ay Puka Beach, then Crystal Cove, then snorkeling kasi nga yung sa cliff jumping daw ay meron sa hindi pwedeng puntahan kasi nga dangerous daw that time. Nga pala itong Crystal Cove kasi nga guys, napakaganda niya sa loob ng cave. Iwan ko bakit cove. Cave naman siya sa loob.
Basta para sa akin, kaya napakaganda niya. Crystal na crystal talaga siya sa loob, guys. Tagal nga kaming nag-stay dyan dahil dalawang cave yung aming pinuntahan. May Cove 1 at saka Cove 2. Pero iniwan namin si Lily sa labas kasi nga hindi siya pwede sa loob. After that, nag-snorkeling kami. Then dumiretso na kami dito sa Puka Beach. And ito nga yung kanyang view, as in napakaganda niya. White beach. At nag-island hopping kami, guys. Para sa akin, maganda pa rin yung Aqua Boracay namin na beach. Basta maganda doon, nakaka-relax. And then ang ganda ng surrounding doon banda, especially doon sa front beach namin. Tapos ka ng Puka Beach, I think umuwi na kami that time kasi wala na kaming ibang destinasyon at tapos na rin yung aming oras. In all, yung island hopping namin na napuntahan ay 3 destination lang.